Bumagsak po siya doon sa ginagawa naming drainage po. Nagbabakbak pa lang po kami nung araw na yon. Doon po siya sa kalsada na dapa. Tapos bumagsak po siya doon sa area na ginagawa natin. Oo nga, so nadapa siya dahil nga may bakbak yung kalsada na natapilok Hindi po, siya doon. hindi po. Now you're telling me maghuhugas kayo ng kamay na hindi within the perimeter area ng paghuhukay ninyo yung pagkabagsak ni tatay? Is that what you are saying, Christopher? Tao ninyo hindi tumulong kay tatay. Pinaalis pa siya doon. Walang tumulong sa Hindi ko JPM. po masasagot yan sa ngayon kasi Ang nangyari po, umabot po kami ng 44,700 plus. Dahil po, dun sa medical expenses po namin, iniwanan po yung magulang ko po dun sa Asian Hospital po. Nagpaalam lang po sa amin yung cadet, Jansen, Alipio. Nakakain lang daw po. Tapos Yan na, hindi hindi na na po, bumalik. opo, tao po nila, hindi po bumalik. Kumusta na kayo ngayon, Daddy? Sa ngayon po, maganda na yung pakiramdam ko. Pero mayroon pa pong sakit na nararamdaman ko pag mga ganyan, kumakain ako. Saka parang mayroon na umbok dito sa may ng bibig ko. Kaya siguro mayroon pang kailangan pa-check up dito kasi parang sariwa pa siguro yung loob. Okay. So, pero nung araw na yon, sir, no, bakit po ba kayo nadaan doon sa area? Saan kayo papunta nun, sir? Mga what time po ulit ito? Ayun po, sakayan po yan ng Sapute. Mm. Kasi doon lumili. Pauwi na kayo, sir, o papasok pa lang? Papasok pa lang. Mhm. May mga kasama ako. Ngayon, nauna sila, hindi nila alam, akala nila nakasakay na ako. Paano ba kayo, sir, biglang may bumagsak sa inyo, natapilok kayo? Ano ba ang talagang pagkakaalala ninyo pong Ayun nangyari? po yung nakita ninyo na bar doon, Mhm. yung bakal. Yan ng mga siguro mga 2 dangkal. Mhm. Doon na suot yung yung paa ko. Mhm. Kaya parang nahagis ako doon, nadapa ako. Okay. Yun Tapos yung saan tumama. tumama yung bibig niyo, sir? Saan tumama? Doon po sa gitna nung ginagawa Ginagawa nila. mismo. Oo. Matulis na, may matulis doon, sir, na Oo, bato. kasi crack na yun kasi binunggal ng bako yan. Doon sa mga tao ng JPM, sir, anong sabi lang nila sa inyo, sir? Kasi Alleged. nagsalita ako doon. Sabi ko, ano bang gagawin ninyo sa akin? Wala ba kayong gagawin? Sabi ko, tulungan naman ninyo ako. Kasi sabi ko, dito ako na-disgrasya sa lugar ninyo eh. Eh hindi daw sa kanila yun. Pinagdidiinan nila na hindi daw sa kanilang ginagawa yun. Paano nila inamin na sa kanila nga po yun? Sige, sabi ko, kung hindi ako ninyo asikasuhin, pipicturan ko muna to, lugar na to, tapos pupunta na lang ako sa barangay. Parang iniwan po kayo sa ere, sa hospital. Ano pa po, nagre-react pa rin sila doon sa barangay, kaya parang na rin, nanggigigil na yung barangay. Mhm. Sabi, hindi po pwede na hindi ninyo sasagutin yan dahil kayo ang may Tama. yan. Saka gusto natin i-clarify na yung maxi-care mo, ma'am, no, at yung PhilHealth ni tatay, syempre, si tatay, hinuhulugan niya yon. So, in case of any other, sana na kailangan niya, pwede niyang gamitin. Hindi yung sa ganitong sitwasyon na na-disgrasya, which is supposedly dapat sila ang sasagot. Kaya lang naman siya nagamit dahil wala tayong choice. So, dapat i-reimburse po talaga yan. Diba? So, magkano po ulit ang inabot sa hospital? 44,700 plus. So, si daddy, gano'n na po katagal kayo, sir, na hindi muna nakapasok? 1 week, So, dun sa 1 week na yun, sir, no work, no pay po kayo. wala po. Ano ba ang work niyo, sir, sa construction? Pintor po ako. So, ngayon nandito tayo, Sir Ped, dito po sa pinangyarihan. So, pakikwento po, ano ba yung naging senaryo at ano ba ang itsura dati nitong ginagawa dito ng JPM Covet Construction? Okay po. Galing po ako dito. Papasok ako ng trabaho. Dito ako dumaan kasi ito, tingnan mo naman, ang dami nagtatawiran ng tao dito kasi wala tong harang talaga. Walang nagbabantay. May gumagawa, wala namang nagbabantay. At saka wala ditong yung yung harang. Wala. So, dati, sir, bungkal talaga yan. Oo, bungkal yan mula doon hanggang doon. Sa may na yan, yung may impornal na ngayon doon, may na. Kasi yan yung ginagawa nila talaga, pero wala sila ditong harang. So, saan po kayo bumalandra? Diyan ako bumalanra sa na yon. Doon ako nataob sa gitna na yon, yung gitna ng... Ano ba yun, sir? Natalisod kayo? Ano bang exact na nangyari? Oh, bakal po yun. Itong may bakal dito.
Ito hindi pa nila itong ginagawa. May bakal yan dyan na nakaangat. Doon pumasok yung paa ko. Kaya tumilapon ako doon. Doon ako sa gitna bumagsak. Yung mga bato doon, ano yan, yung crack yan na bato kasi binungkal ng bako. Kaya ito, tumama yung dito ko. Hindi ko na malayan, hindi ako nagkamalay agad. Namalayan ko na lang, binubuhat na ako nung dalawang trabahante nila. Sige sir, so ang gagawin po natin ngayon, kakausapin natin yung kumpanya nyo, magsiset po tayo sa barangay para po magkaroon kayo ng pag-uusap at dapat nga lang po nabayaran nila kung ano man po yung mga danyos perwisyo po na nangyari po sa inyo. Okay po. Initially sir, nung na-ere po ito, sa program ni Senator Raffy, 55,000 ang re-request po sana nila ma'am. At nagkaroon tayo ng pag-uusap, and then nagkaroon ng internal agreement po muna between sa inyo at nila Sir Christopher, which is the HR or head po ng company. So, ang in-offer nila, sir, is 45,000. Tama, ma'am? So, kayo po, sa side po ninyo, walang halong pagpipilit, okay na po kayo sa 45,000. Kayo, Daddy? Opo. Okay na po. Oo, kasi yun naman po yung kaya nila. Kaya hindi na namin pipilit pa sa kanila yung gusto namin. Ang nakuha ko po ma'am, ang initial na bill nyo ay 44,700. Hinahabol sana niyo yung para sa follow-up check-up, yung unearned income for 1 week, at saka yung susunod na medicine. Tama po? Pero as it is, parang ang gusto nyo 55,000 pero tumatawad sila ng 45, bayag kayo doon. At least, yung kahit yun na lang po yung naibigay nila. Meron po akong idadagdag. Ito pong pera, ito po yung civil aspect ng problema. Yung pong criminal liability ay hindi po mawawala yon, pero hihina ang criminal liability kapag natanggap nyo na yung pera. Kayo ba ay may balak pa for criminal liability or we're here to settle and this once and for all po? Criminal and civil liability, tatapusin natin dito. Gusto nyo? Wala na po. Okay na po. Okay. Ano bang nangyari, sir? Ba't iniwan niyo daw sila sa ospital? Kasi ma'am, may trabaho pa ako noon ma'am. Siyempre, kailangan kong bumalik ma'am kasi ganyan. Tumatakbo yung oras ma'am. So, ba't hindi niyo na sila nabalikan na tungkol sa hospital bill sana? Hindi ko alam ma'am. Or inantay niyo yung advice ng head ninyo? Siyempre ma'am, hindi naman kami basta-basta gagalaw sa ganyan. Hihintayin namin yung sasabihin ng office namin ma'am. Siguro po kung sa akin lang, sir, kung may mangyari mang ganun, wag po sana kayong alam niyo yun yung, kumbaga ipakita niyo naman po yung pagiging tao niyo. Kasi syempre, yung tao is na disgrasya eh. Kahit siguro naman tama naman yung sinabi ni attorney dun sa telecast ng natin nung dapat sana meron nag-asikaso talaga nung araw na yun sa papa ko. Hindi niyo po sana pinaabot pa ng ganito kasi lang naman po tayo, pwede naman tayo mag-usap ng maayos eh. Kung siguro nung araw na yun, inasikaso nyo na kami, hindi po sana hantong sa ganito. So, at least ngayon, nandito kayo po bilang representative nila Sir Christopher. Tama po. So, kayo na ang pinaharap dito. So, ang tanong namin, ready na po yung 45,000 po na cash? Opo, ready na po. Pasensya na po sir sa nangyari. Hindi na po mawal sa kung may aksidente man. Sorry about doon sa ganyan ma'am, sa aksidente. Tapos thank you dahil willing kayo makipag-settle ma'am. Inaamin ng Jansen, ng JTM Kavat, yung naging kapabayaan sa lugar ng trabaho, ang naging sanhi ng aksidente niya. Dapat magbayad ng halagang 45,000 sila sa inyo bilang bayad sa pagpapagamot, bayad sa gamot, at bayad sa unearned income, yung hindi kinita ng isang linggo. At nagpapahayag kayo na hindi na kayo maghahain ng anumang reklamo laban sa kanila. Malinaw po tayo. Hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo. Maraming salamat po, Senator Tulfo, sa inyong programa na ito po, naabot na namin yung aming problema. Nasolve na po. Salamat po sa iyong programa at saka sa inyong mga
aksyon at sa inyong tulong. Thank you po. Mabuhay po kayo. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat